Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ni Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay po ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control, sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison at Hiro Lucero. Kasama rin natin mula naman sa ating production side, walang iba kundi si Jerome Toledo. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, atin pong itatampok ang ating Philippine Embassy sa Brussels, Belgium. Ayan, nasa Europa pa rin tayo kasi dun sa mga nakaraan nating episode, atin na pong nakapanayan po ang France. Ayan, so nasa ano pa rin tayo, nasa bandang Europe pa rin po ang ating focus dito sa BMSP. At kaugnay nito ay makakasama natin, no? Mula dyan nga po sa Philippine Embassy sa Brussels, Belgium, ay walang iba kundi sina His Excellency Ambassador Jaime Victor B. Leda at ang Deputy Chief of Mission naman po doon sa ating embahada, walang iba kundi si Consul General Pablito A. Mendoza. Ambassador and Congen, welcome po sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang araw, Steph, at maraming salamat sa inyong imbitasyon para magkaroon tayo ng interview, makaparticipate sa inyong programa sa araw na ito. Ayun po, maraming salamat po sa inyong dalawa para po sa pagpapaunlak sa amin pong imbitasyon. Siguro po kay Ambassador po muna tayo dahil ang atin pong unang katanungan ay kung paano niyo po ba mailalarawan ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ang host country po, which is, kumbaga, yung in this case po ay Belgium. Actually, gusto kong ipaliwanag, no? Very significant ang Belgium at ang Philippines when it comes to historical ties. At kung hindi nyo na kapansin, no, sa likod po natin si ang bus ni Dr. Jose Rizal. At baka alam ng lahat, no, na si Dr. Rizal ay dito pumunta sa Belgium, no, na tumira siya dito sa Brussels noong 1890, tapos pumunta pa siya sa Ghent sa 1892 at doon niya pinublish ang El Filibusterismo. And ever since, no, very close ang relations ng Philippines, Belgium, lalo na when it comes to people-to-people relations, no? And actually, Belgium was one of the first countries na nag-recognize Philippines nung naging independent tayo noong 1946. So, actually, very significant ang mga anniversaries for this year and next year, no? This year, 135th anniversary ng bisita ni Dr. Rizal dito sa Belgium at sa susunod na taon, 80 years of diplomatic relations between the Philippines and Belgium. Grabe, ang tagal na po pala, no, ng diplomatic relations, no, between Belgium and the Philippines, at lalong mas matagal na po pala, no, magmula nung unang kumbaga tumapak diyan sa Belgium ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At yun nga po, no, nabanggit na po ninyo yung kung gaano katagal yung diplomatic relations. And speaking of that po, Ambassador, saan-saan po bang sektor kumbaga nakatuon yung kumbaga yung kasalukuyang
relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Belgium? Well, unang-una, importante ang high-level meetings, no? In fact, nung 2022, nung dumayo po si Pangulong Marcos Jr. dito sa Belgium, nakipagkita siya sa hari ng Belgium. At sila'y nagkaroon ng pulong-pulong para ma-renew po ang relations ng Philippines and Belgium. Nakipag-meeting rin po siya sa mga ibang industry leaders, lalo na po sa shipping at maritime companies, dahil napaka-importante din po ang Belgium sa ating mga seafarers. Isa sila sa malaking employers ng mga ating seafarers. Ngayon din, nagkaroon din po ng other high-level visits, bisita ni Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs. Nandito rin po, bumisita rin po ang mga dating officials sa Department of Finance, Department of Migrant Workers. So we really are very, very honored na binibigyan po ng importansya ng ating pamahalaan sa relasyon natin sa Belgium. Ngayon po, when it comes to trade, although sumasakop ang ating trade relations with the European Union in general, so importante din po ang Belgium as a economic partner, no? At nagda-diversify rin po ang ating relations maliban sa agricultural products. Integrated circuits naman po ang ating pinakamataas na export sa Belgium. So we have also syempre culturally people-to-people relations. Marami pong Pilipino dito, although compared to other countries dito sa Europe, medyo modest naman po ang size ng ating community dito. We have about some 18,500 Filipinos living and working po dito sa Belgium. Matanong ko na rin po, Ambassador, no, kasi nabanggit niyo po yung kumbaga yung mga investments, no, and yung mga exports, no. Sa ngayon po ay kahit estimates po siguro para lang din po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig, magkano po ba, no, kumbaga yung naidadala po bang investments from Belgium to the Philippines po? In total trade po natin with Belgium po, umaabot po ng siguro estimate is mga 600 million US dollars, no, or 570 million euro, no. And then ang mga importanteng mga products na nanggagaling sa Belgium, mga chemical products, machinery, animal products. Tayo naman mga foodstuffs, coconut oil for example, mga integrated circuits po, at saka mga iba pa, a lot of variety of various products po, no. Those are trade. In terms of investment, of course, gusto po natin akitin ang mga Belgian companies na to do business in the Philippines, and in fact ang mga malalaking company na that are engaged in the Philippines right now are like yung Jan de Nul at saka yung DEME. They are engaged in marine infrastructure, dredging, at in fact meron po one of them are also involved in the consortium for the development of the airport north of Manila, no, dun sa may Bulacan. So meron po that's also engaged in renewable energy at saka circular economy, parang how do you call it, yun proper disposal and utilization of waste from hospitals. So we are having a diverse connection with Belgium when it comes to our trade relations po. It's nice to know po na kumbaga ang lawak po pala ng sakop, no, ng ugnayan sa pagitan ng Belgium at ng Pilipinas. Ito naman po siguro parang patrivia na rin po para sa mga hindi nakakaalam, kahit sino po ang sumagot po nito, no. Kumbaga ito lang po bang Belgium, no,
ang sakop ng jurisdiction po ng ating Philippine Embassy, or meron pa pong mga ibang bansa no, na kasama po dun sa inyong jurisdiction? Okay, thank you for asking that, no? Kasi I was not quite sure how to put it in. Kasi ang embassy po natin, meron siya pong responsibilities, no, to represent our country, no, para ako po rin po ang Philippine ambassador para sa Luxembourg, sa kapitbahay na bansa sa Belgium, no. Luxembourg, although maliit na bansa, ay napakayaman po. It's a financial center, and it's also important to note na marami po tayong mga Filipino accountants, no po, and others engaged in IT na nagtatrabaho ngayon doon sa Luxembourg. Ngayon din, we have also the European Union, no, isang malaking intergovernmental organization dito naka-base sa Brussels. Ako po rin po ang ambassador doon at naitalaga po ni Pangulong Marcos po. Ayun. So, ilan po pala no, yung mga Pinoy po sa Luxembourg? Umaabot ilan pa? Hindi masyadong madami po. 1,200 Filipinos. 1,200. Dun sa Belgium, no, 18,500. Tapos compared to Luxembourg na 1,200. Malaki-laki pa rin po, no, kasi umabot po ng mahigit 1,000, no. Nabanggit niyo na po yung mga sectors kung saan namamayagpag yung mga Pinoy po na nagtatrabaho o naninirahan na po sa Luxembourg. Nabanggit niyo rin po kanina na kumbaga kasama sa shipping industry po yung nasa 18,500 naman po sa Belgium. Bukod dun sa shipping industry, saan pa po ba mga sector or fields po kung saan nakikilala po yung mga kababayan po natin sa Belgium? I'd like to share po yung mga kababayan po natin na very, very highly regarded po sa IT. Meron tayong mga Filipinos na nagtatrabaho ngayon sa Leuven at sa iba pang parte ng Flanders region ng Belgium, at I think they're very well placed there kasi sila po ay tinatap as a resource persons for innovation po, for processing, and for improving po yung efficiency po ng ating mga services po dyan sa sector na po yan. Importante rin po, no, because nada-diversify din ang profile po ng ating mga kababayan, hindi lang let's say for shipping, sa services, pati na rin po sa IT nakikilala po tayo. Even for financial services, na-mention ko po sa ating mga kababayan sa Belgium at sa Luxembourg. Ayan, may nagpadala po ngayon ng katanungan po para sa inyo, Ambassador. Ano-ano raw po ba yung mga napag-uusapan po, no? Dun sa mga meetings po with, kumbaga, in regards po sa European Union na very significant po para sa Pilipinas. Okay. Ang ating relasyon with the European Union ay napaka-robust ngayon, no? I think one of the important aspects of our relations is again, high-level exchanges. At nung 2022 na nandito po si Pangulong Marcos Jr. at nakipag-ugnayan po siya sa mga leaders ng iba't ibang bansa ng European Union na miyembro ng European Union, kasama po rin po dyan ay ang leadership dun ng European Union, si President Ursula von der Leyen, yung presidente ng EU Commission, na bumisita noong 2023. And doon in-announce po, no, na talagang palalakihin po, palalawakin po ang ating relasyon. So when it comes to, for example, political relations, political engagement, nandun po ang ating partnership and cooperation agreement kung saan nagkaroon tayo po ng joint committee na nagmi-meeting halos bawat taon, and doon napapag-usapan ng mga iba't ibang issues, international and regional, kung saan po tayo pwedeng magkaroon ng cooperation. Ngayon din po, then in that particular area, napalawak din po yun
discussion po sa maritime cooperation. Kumbaga, maraming malaking suporta ng binibigay ng European Union sa ating posisyon sa West Philippine Sea, upholding the rules-based international order po, including UNCLOS. So, when it comes to economic cooperation, ngayon sa kasalukuyan, nagkakaroon po tayo ng negotiations for a free trade agreement. So, ngayon, magta-third round na po next month. At dito magpupulong sa Brussels ang delegasyon ng EU at ang ating mga representatives mula sa Pilipinas, headed by the Department of Trade and Industry. At marami pong nagpa-participate po dyan dahil whole of country approach, syempre ang ginagawa po natin dyan. So, when it comes to other areas of cooperation, nandun po ang pagtayo ng Copernicus, ang COFIL sa Pilipinas, na recently pinapakita ang importansya ng technology, ng space cooperation, at ng again maritime cooperation po. So many areas po na tatalakay po ng ating relations between the Philippines and EU. Ayun, Ambassador, mabalikan lang po natin yung mga kababayan po natin na hindi lamang po dyan sa Belgium kundi sa Luxembourg po, no? Meron po ba kayong datos po, just in case lang naman po na meron pong ganitong sitwasyon ng ating mga kababayan, meron po ba kayong datos sa bilang ng illegal Filipino workers dyan po sa Belgium and Luxembourg? Well, wala po kaming exact estimate, exact data. But our estimate is siguro umaabot ng mga 1,000 ang possible na undocumented, or sabihin natin na walang irregular, no, o na dokumento. At ito po ay isang issue na gusto po nating italakay din po sa pamahalaan ng Belgium. Magawi lang po muna tayo kay Conjen Mendoza naman po. Ito po yung amin pong katanungan para sa inyo. Ano po yung mga common problems naman po na kumbaga na-encounter po ng ating mga kababayan na nagtatrabaho o naninirahan sa Belgium and Luxembourg? Magandang hapon sa inyong lahat, no? Ang madalas na nagiging dinadaing sa amin na mga problema, usually mga domestic problems, no? Kasi meron mga Pilipina at mga Pilipino rin na lalaki na married to Belgians. So nagkakaroon na dahil magkaibang kultura, so minsan nagkakaroon ng konting di pagkakaunawaan, so madalas yon ang problema ng mga Pilipino dito. Also, meron din panaka-naka na yung problema sa mga dokumento na nasosolve naman namin dito kasi I mean it's just a matter of being regular. Yung iba naman labor problems. I mean, meron yung mga nagpupunta dito na irregular. I mean, lumilipat ng trabaho from one EU country, lumilipat dito na hindi tama o hindi sapat yung mga dokumento na dala nila. So, at the end of the day, lumalabas din yung problema na yun na labor-related. Ayun po. Paano niyo po ba, kumbaga, natutulungan po yung ating mga kababayan just in case po na kinakaharap po nila yung mga ganitong sitwasyon, especially po doon sa labor part? Well, sa labor, sinisimulan na itong pag-usapan talaga ng embassy with the Belgian federal government at saka yung gobyerno ng Flanders region. Meron tayong mga, of course, ang kasama natin dito tumutulong yung mga partners natin sa Belgian government, yung immigration office at saka yung mga labor offices ng Flanders region. Kasi doon madalas nanggagaling yung problema natin sa labor.
Pero ang talagang tumutulong sa amin yung aming honorary consul sa Flanders, si Honorary Consul General Ronnie De Blair. Nakatutok talaga siya doon. I mean, naiintindihan niya yung problema ng mga nagkakaroon ng problema sa labor, at sinasabi naman sa amin kaagad para matuunan din namin. Of course, katulong din namin yung Migrant Workers Office sa Berlin. Kumbaga po nasa Berlin, Germany pa po, no, yung pinakamalapit na MWO po. Yung MWO office sa Berlin, yun ang may jurisdiction sa amin dito sa Brussels and Luxembourg. Ito naman po, without any identification, kasi syempre dahil sa right to privacy po, no, meron po ba tayong mga kababayan na in distress o nanunuluyan po diyan sa embassy po na kinakailangan po yung assistance po ninyo? At the moment, wala. Usually, pag meron kaming mga ganyang klase mga cases, hindi dito sa embassy namin pinapatuloy, but we look for yung magandang tutuluyan nila. Usually yung mga titignan namin kung pwede sa NGOs o CSOs ng local dito sa Belgium, or meron kaming sinet up dito at sa Luxembourg na Women Helping Women Network. Minsan hihingi din namin sa kanila kung may alam silang pwedeng tuluyan na not necessarily sa private houses nila, but yung makakatulong na agencies, whether local or national, na pwede silang tumuloy for until at least ma-solve yung kaso nila. Ito po, may nagpadala ulit ng katanungan po para sa inyong dalawa. Kumusta naman po daw yung sa turismo? Paano po ba natin naipopromote yung turismo dito sa Pilipinas dyan po sa mga taga-Belgium? Well, one thing that we are happy about, no, marami kasing maraming naengganyo po sa Philippine cuisine. Nung siguro ilang araw lang nagkaroon ng interest po sa food. Nagkaroon po tayo ng food festival at napakaraming Pilipino, hindi lang Pilipino, pati mga Belgians at iba pang mga nationals ay pumunta kasi alam nila na how do you call it, nagiging popular na po, gaining popularity po ang Philippine cuisine. And nakita po ko mahaba ang pila para sa Filipino flavors na ice cream, no? So it's also good to know na nag-uumpisang magtayo ng iba't ibang Filipino restaurants in Belgium, no? The most recent one, ang alam ko, sa Ghent nagtayo lang recently. So this is one point na nagkakaroon ng exposure ang Philippines para sa pag-akit ng mga tourists. Ang isa pang nakunan in the local press, no, ay ang paglabas ng pahayag ng gobyerno ng Pilipinas recently, yung tungkol sa digital nomad visa. Mukhang nagkaroon ng may interest doon dahil they're asking now anong mga detalye tungkol sa pag-apply para sa visa na ito. So this is also another encouraging development. At saka, yung isa pang naging point of interest ay ang pagiging host ng Pilipinas ng ASEAN sa susunod na taon as chair, no? So ngayon nagkakaroon po ng general interest po tungkol sa Pilipinas sa mga different aspects of our relations and developments po. Ayun po. Bago ko po kayo hinga ng final message, meron po bang mga importanteng upcoming events po na isa-spearhead po ng ating Philippine Embassy sa Brussels, Belgium? Go ahead po. Okay. Well, thank you very much. And please, Conjen, kung may makalimutan, kasi madami po, lalo na itong darating na June,
sunod-sunod ang ating mga activities, no? First of all, of course, we have the Philippine National Day celebrations na yung Filipino community itself mismo, mga different Filipino community organizations dito sa Belgium ay namumuno, no? They're spearheading the celebration. So we have one that will be held in Vilvoorde on June 8, then another one in Deinze on June 28. Then of course, it's a Philippine Embassy mismo sa June 12 dito sa Brussels. So we will be celebrating Philippine Independence Day in several parts of Belgium. Meron po kaming mga we will feature a Filipino artist, si Bads Magsumbol, who is budding, and she's really up and coming as an artist, and we're very happy to host him this next month, and we will feature his work and also have workshops, organized workshops for him. We're also partnering with the Philippine community in also organizing these cultural exchanges po. So and of course, syempre next month I mentioned that we have the visit of the Philippine delegation for the free trade agreement negotiations po with the EU. So that will happen also in I think the third week of June. So meron po tayong mga iba pang mga bibisitang delegasyon for different areas like higher education. I should mention, dumadami rin po ang mga scholars po natin dito sa Belgium, no? We have a Philippine Studies program with the University of Namur, and finally also dun sa STEM, no? Nagkakaroon po ng interest po sa Balik Scientist program. Ayun po. Ngayon, sa punto pong ito, hihingan ko na po kayo ng final message. Ambassador and Conjen, go ahead po. You want to start? Final message? Nagpapasalamat kami na nabigyan ng embassy ng ganitong klaseng pagkakataon kasi while tuloy-tuloy ang aming trabaho, minsan mahirap din ipalabas sa public kung ano talaga yung ginagawa namin. So we really appreciate yung pag-imbita nyo sa amin dito para at least meron masabi rin sa public kung ano yung ginagawa namin dito, kahit na in general at least na-inform sila sa aming ginagawa dito sa Belgium at sa Luxembourg at para sa mga kababayan natin dito sa area na to. Thank you very much, Conjen, and we also want to assure na we're very visible po sa SOCMED, and for those who have not yet logged on, nandiyan po tayo sa Facebook, nandiyan kami sa website, na Instagram, at X pa. So of course, sometimes yan ang ating challenge, no? But we want to expose, and we would like to invite everyone to link up with us para ma-update sila sa ating mga activities po at sa mga services na ginagawa natin. We're also, of course, organizing consular outreach para maging mas convenient po sa ating mga kababayan in availing of our consular services and ATN services po. Ayan, without po, maraming salamat po muli, Ambassador Leda and Conjen Mendoza, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. So ayan po, sa ating mga tagapakinig, nakasama po natin ang ating mga officials po from the Philippine Embassy in Brussels, Belgium. Walang iba kundi sina Philippine Ambassador to Belgium, His Excellency Jaime Victor B. Leda, at si Deputy Chief of Mission, Consul General Pablito A. Mendoza. Dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.